Good news para sa ating mga senior citizen dahil kasalukuyan nang tinatalakay sa Senado ang mga batas upang amyendahan ang Republic Act 10868 o mas kilala bilang Centenarians Act of 2016. Isa dito ang Senate Bill No. 21 na authored by Senator Ramon Bong Revilla Jr. na naglalayon na bigyan ng 10,000 pesos ang ating mga senior citizen pag sila ay umabot ng 80 years old. Another 10,000 pesos naman pag sila ay umabot ng 90 years old at pag sila ay umabot ng 100 years old ay sila ay bibigyan ng 100,000 pesos. Andyan din ang Senate Bill No. 74 na inintroduce ni Senator Aquilino Coco Pimentel III na naglalayon na i-distribute ang 100,000 pesos na cash assistance into 3 tranches. Ayon sa panukala ni Senator Pimentel, bibigyan ng 20,000 pesos ang mga senior citizen na aabot ng 80 years old, 30,000 pesos naman pag sila ay umabot ng 90 years old, at 50,000 pesos pag sila ay dumating sa 100 years old. Ngunit, ano nga ba ang Republic Act 10868 o mas kilala bilang Centenarians Act of 2016? Ayon sa Republic Act No. 10868, o ang Centenarians Act of 2016, lahat ng mga Pilipino na nakaabot ng 100 taong gulang ay makakatanggap ng mga sumusunod. Una, ang Letter of Felicitation o liham mula sa Presidente ng Pilipinas na bumabati sa isang individual sa kanyang pag-abot ng mahabang buhay. Pangalawa naman, ito ang tinatawag na Centenarian Gift na nagkakahalaga ng 100,000 piso mula sa Department of Social Welfare and Development. Ano-ano naman ang proseso o requirements para makapag-apply ng Centenarian Act of 2016? Para makapag-qualified o para maging qualified ka dito, kailangan magpasa ng isang centenarian o ng isang senior citizen or malapit na maging 100 years old sa kanilang local government unit o kaya sa DSWD ng alinman sa mga sumusunod. Una, birth certificate o kaya Philippine passport. So kung wala ka namang Philippine passport o kaya birth certificate, ay maaari mong isumite ang alinman isa sa mga sumusunod na kinoconsidered na primary IDs. Una, yung Senior Citizen ID or the Office of the Senior Citizen Affairs ID or OSCA ID. Pangalawa, LTO issued driver's license. Pangatlo, SSS ID. Pang-apat, GSIS ID, PRC license, postal ID, voter's ID, or COMELEC certification, o kaya any other ID na naka-indicate na ikaw isang Filipino citizen at naka-indicate din ang iyong year of birth. So kung wala ka naman alinman doon sa mga nabanggit na primary ID, ay maaari kang magpasa ng at least 2 na secondary documents. So ano yung mga yon? Una, ang marriage certificate. Pangalawa, birth certificate ng anak o mga anak ng centenarian. Pangatlo, affidavit ng 2 o higit pa sa mga disinterested person na may personal na kaalaman sa aktwal na edad o petsa ng kapanganakan ng centenarian. Pang-apat, dokumento mula sa dating paaralan o trabaho ng centenarian na nakasaad ang araw ng kapanganakan. At ang panghuli, ang dokumento ng binyag o kumpil na sertipikado ng simbahan. Para naman sa mga centenarian na naninirahan sa ibang bansa, ay maaari nilang isumite sa Philippine Embassy ang kanilang mga IDs. At ito naman ay i-forward sa Commission on Filipinos Overseas. So paano ka makakapag-qualified sa Centenarian Program? So mayroong 3 steps or 3 process or mayroong 3 necessary procedures na kailangan ikumpleto bago makapag-apply ng Centenarians Program. Una na dito ay ang identification phase kung saan dapat meron kang record sa Office of the Senior Citizens Affairs or OSCA para mas madali nilang ma-identify ang mga senior citizen natin na malapit nang umabot ng 100 years old. Pangalawa naman ay ang tinatawag na verification phase. Dito kailangan na magsumite ng centenarians or ng ating senior citizen na malapit na mag 100 years old ng kanilang proof or ng kanilang mga
valid IDs kung saan nabanggit ko na kanina. So ipapasa nila ito sa Office of the Senior Citizen Affairs kung saan ipapasa naman ito ng OSCA sa City or Municipal Social Welfare and Development Officer na magpaprocess ng inyong dokumento. Pagkatapos noon, ibibigay naman City or Municipal Social Welfare and Development Officer ang listahan ng consolidated and verified na listahan ng mga centenarian na naninirahan sa nasabing lungsod, listahan sa municipal mayor or sa municipality kung saan naninirahan ang mga centenarian. Ito naman ay isusumite sa relevant DSWD field office for consideration and approval. Since ang DSWD nga ang namamahala sa pag-distribute at pamimigay sa benepisyong ito. At ang panghuling proseso, ito yung tinatawag na notification of beneficiaries o kaya ang distribution. Once na na-process na lahat ng application, the DSWD field office ay magbibigay ng listahan sa City or Municipal Social Welfare and Development Officer at sa OSCA ng mga final list of centenarians na naninirahan sa kanilang municipality or city na makaka-receive o makakakuha ng Centenarians Act of 2016. At dito na nga, magbibigay ang City of Municipal Social Welfare and Development Officer ng written notification sa mga centenarian o kanilang mga pamilya. At sa unang linggo ng October, kung saan designated as the National Respect for Centenarians Day, o kaya sa actual day kung saan magiging 100 years old ang ating centenarian, alinman sa mga sumusunod ang mauuna, ang DSWD Field Office ay magpe-present or magbibigay ng centenarian's gift na nagkakahalaga 100,000 Philippine pesos as well as the letter of felicitation na manggagaling sa Presidente ng Pilipinas. Samantala, sa kaparehas na araw, magbibigay naman ang local government unit ng centenarian ng plaque of commemoration in addition sa monetary incentive. Samantala naman, bibigay naman ng Tumus Plaque of Recognition para sa mga kamag-anak ng mga namatay na centenarians. At ano naman ang inyong reaksyon at inyong masasabi sa posibleng pag-amyenda sa batas na Republic Act 10868 o mas kilala bilang Centenarian Act of 2016? Para maging updated ka sa mga posibleng maging benepisyo mo bilang isang mamamayan ng Pilipinas, huwag kalimutan mag-like, comment sa bandang ibaba, at mag-subscribe para maging updated ka sa mga susunod kong mga video. Yun lang at maraming salamat.